Naku, alam niyo ho ba na kalat na sa buong mundo, sa Estados Unidos, sa iba't ibang mga bansa sa Europa, sa Asia, at partikular din sa Singapore, itong pagkapanalo ni dating Pangulong Duterte at yung kanyang mga kandidato sa katatapos po na eleksyon dito po sa ating bansa, mga kababayan. At talaga namang lahat ho, alam na ho, na ito hong si dating Pangulong Duterte na kahit siya po ay nakakulong diyan po sa The Hague, Netherlands, ay patuloy yung kanyang malakas na kapangyarihan dito ho sa Pilipinas. At sa katunayan, ito ho, ay aking chinek, mga kababayan, yung mga, alam niyo naman, yung sa mga abroad, di ba? May mga, ito, alam niyo naman siguro yung CNN, yan, CNN, mga kababayan, at na kung saan ay talagang bumandera. Ito hong mga balita. Ito, para tignan nyo ho. Pero nakalagay ho. President Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte wins Philippines mayoral election from ICC detention in The Hague. Biruin nyo, ang pinalilitaw, sabi ho ng CNN, kahit na nakakulong diyan po sa ICC, sa The Hague, Netherlands, ito pong si dating Pangulong Duterte ay panalo. At yun ho, nakalagay ho rito sa kanilang balita ho, mga kababayan. Isinishare lang ho natin at para po sa ating mga viewers dito po sa ating YouTube channel na ito ho, bagamat kumbaga saan nakakulong, talagang landslide ang pagkapanalo ni dating Pangulong Duterte. At samantala, bukod do sa CNN, ito, yung Straits Times, ayan sa Singapore yan, Straits Times, mga kababayan, at yung kanilang headline ay, ito ho, nakalagay ko rito, ay work, ayan, basahin nyo, work from Hague, detained ex-Philippine leader Duterte wins mayor's race. Ayan ho, tingnan nyo ho, ayan ho. Sa The Straits Times, isa rin pahayagan. So, sikat na sikat po at talagang alam na ho ng buong mundo kung ano ho ang nangyari dito po sa Pilipinas. At ito, sa Europa. Ito, mas matindi ho, may litrato pa ho ni BP Sara Duterte. Ayan ho. BBC News. So, alam nyo naman ho yan. Kita nyo lang, ganda ho rito ni BP Sara. At yung kanyang balita. So talagang bumandera sa lahat po ng mga pahayagan at iba pang mga news organization and network sa buong mundo. Ito hong naging resulta ng eleksyon dito po sa Pilipinas at ang bumandera ay ang mga Duterte. So kabaliktaran no yan. Kung sabihin mo yung Marcos naman, wala nga ho. So nangyari. Ito ho, mga kababayan, ito hong kwento. At ito, babanggitin ko lang ho itong BBC. At para po sa kaalaman ng ating mga viewers, ang BBC News Channel ay, siyempre, ito yung tinatawag na British Broadcasting Corporation. At isa hong public service broadcaster, bagamat hindi ito direktang pag-aari ng gobyerno, pero ay may malaking impluensya ang gobyerno ho rito. So, yun ho. Binabanggit lang ho natin BBC. Ito. Ang ganda ho na nakasulat ho rito. Dito ho sa BBC News. At ang ganda ho ng kaway ni BP Sara Duterte. Talagang, ano ba to? Tignan nyo ho. Tignan nyo ho yung mukha ni BP Sara. Ngiting panalo. Ngiting wagi. Yun ho, mga kababayan. Kung sa bagay, talagang lahat po ng inendorso niya ni dating Pangulong Duterte, karamihan ho, yung mga, sabihin natin, yung mga talagang critical ay naipanalo po nila. Bagamat, siyempre, hindi po lahat, yung sinasabing Duterte, siyempre, marami ho ron na sabihin natin na ngayon lang ho pumasok din sa politika at medyo maikli ho, at hindi na ikampanya. Pero kung andito si dating Pangulong Duterte, hindi po ito nakulong. Diyan po sa The Hague, Netherlands, baka mas bumuti pa ho
ang sitwasyon o resulta ng eleksyon. Bagamat sa ngayon, masabi ho natin na okay na rin, maganda na rin at 5 na ho ang lumusot na mga kaalyado at inendorso ni VP Sara Duterte at dating Pangulong Duterte. O ito, babasahin ho natin, hihimayin ko ng konti. Kasi may mga sinasabi ho rito, dito ho sa BBC News, mga kababayan. O ito, ang balita ho nila rito ay siyempre talagang inaasahan na lalong magiging mapait at titindi ang laban ng kapangyarihan sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. At dito ho mga kababayan ay yung mga kaalyado ni Vice Presidente Duterte ay siyempre marami hong nanalo ang sabi. Kasi dito ho, ay bagamat siyempre 12 lang na ho mananalo na senador at mula po sa mga sa mga Marcos Alliance siyempre yung isa si Congresswoman Camille Villar nasa kampo na ho ito ng mga Duterte. So 5 senador. 4 na senador mula po sa Duterte camp tapos kasama ho itong presidential sister na si Senator Amy Marcos. At 2 nga ho rito, yung nangunguna, siyempre, alam naman natin, si Senador Bongo at si Senador Bato de la Rosa. So, yun ho, suma total ay 5 ho. Pero sabi ho rito sa BBC News, eto, for a sitting president, this is a poor result. Yan ho, lino ho, binabanggit ito, basahin nyo. Hindi ko invento yan, sabi niya, isasali ko lang sa wikang Pilipino sa mga, alam mo, ito sa nakaupong presidente, ito ay napakasama na resulta ng eleksyon. So, ito mismo, buwandera na ho sa BBC at maging sa iba pa na mga mga balita sa Estados Unidos, sa Asia, sa Straits Times, at again din po sa sa BBC sa Europa, London mga kababayan. So talagang nalaman na ho nila na malakas pa rin ang mga Duterte at yung impluwensya dahil sa kahit biro yun nakakulong. Nakakulong nanalo diyan po sa Davao City at hindi lang po si dating Pangulo, pati yung mga anak. Si Pulong. Ang layo. Alam nyo, yung si Congressman Pulong Duterte, di ba, bago pa mag-eleksyon talagang may lumabas pa na, di ba, nag-viral pa yung video na kung saan may sinasaktan di o man o kung ano man. Pero wala ho, hindi po naka-apekto talaga. Ang layo-layo ho ng lamang sa kanyang kalaban kay Migs Nograles. Tapos, siyempre si Baste Duterte, siya po ang Vice Mayor. At kung sakasakali, dahil sa wala nga ho si Pangulong Duterte, ay siyempre ang magiging acting mayor ay yung vice alkalde. Yan po yung si Baste. Pati yung mga apo nanalo ho, mga kababayan. So talagang matindi ho ito. Hindi po ba? At ipinapakita ho, ipinaparamdam kasi sinasabi nga, parang protest vote yung nangyari sa naging resulta ng eleksyon dito po sa ating bansa. So dito ho, mga kababayan, ay talagang sabihin natin, meron pa hong asim si dating Pangulong Duterte at siyempre ito pong si VP Sara Duterte na ang buong akala ng lahat ay talagang wala na. Dapa na, di ba? Kasi nagkaroon po ng investigasyon diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at di ba yung issue ng confidential funds tapos yung taunang budget ho ng Office of the Vice President, di ba? Nung una tinanggal Tapos ang ginawa, ibinalik. Kasi kawawa naman yung mga empleyado ng OBP na wala naman silang alam sa away ng mga Marcos sa Duterte. So, ibinalik. Pero talagang sabihin natin, pinilayan po. Nilumpo at pinilayan ang Office of the Vice President. Dahil sa, di ba, yung mga budget, importante ho yun Sa mga opisina yun, nagbibigay po ng tulong. Alam nyo, yung OBP ay hindi lang basta gastos pampasweldo sa mga tao. Meron din po sila mga proyekto at programa na kung saan talagang ibinibigay sa tao at napakarami ho ng mga lumalapit ho sa kanila. Di ba? Yung mga may sakit, basta mga humihingi ng financial na tulong.
mga kababayan. So, yun ho, talagang sabihin natin, ginipit. Ginipit at ngayon, nakaalpas. Tinuan. At siyempre, alam niyo naman nung nangyari, nang nagkaroon po ng, nag-adjourn ang Kongreso, ngayon, nagkaroon po ng eleksyon. Alam niyo, si BP Sara Duterte, nakita niyo naman halos araw-araw, gabi-gabi, nangangampanya. Talo niya pa mismo yung mga kandidato. Pero yung ginawa niya mga kababayan, di ba? Siguro nabalitaan niyo, di ba, sa Maynila, dire-diretso yung kanyang pangangampanya. Sa gabi, nandun siya, nagtatalumpate sa ibang bansa, iba't ibang mga lugar sa bansa, sa Batangas, sa Cebu. Sa Cebu, talagang, sabihin natin, sulit na sulit yung pangangampanya ni BP Sara Duterte sa Maynila. Si Congressman Benny Abante. Wala na mukhang olat sa mga kababayan. At sa Laguna, yun, si Congressman Dan Fernandez na tumakbong gobernador, wala na rin olats na rin mga kababayan. Tapos yung sa Taguig, yung si Pami Zamora, na isa rin po sa mga talagang sumusulpot-sulpot at bumabatikos dito po kay dating Pangulong Duterte at kay BP Sara. Tapos, ang dami nila. Siyempre, sila Franz Castro, yung tumakbong senador, Rosas. So, ang dami ng mga, sabihin natin, ng mga kumalaban. At yun lahat po sila ay olats. Bagamat may mga nakalusot, siyempre, depende. Hindi naman 100%. Pero, sabihin natin, mayorya ng mga ikinampanya ni BP Sara Duterte ay nanalo. Hindi naman lahat, pero at least talagang nabigyan niya ng diin. At siguro tuwan-tuwa rin mga kababayan, di ba? Yung mga kandidato na, pero mo, sinuportahan sila ni BP Sara Duterte kasi yung iba ay isa po sa mga indikasyon, lalo na yung mga congressman na pumirma sa impeachment. Yun ang napagtuunan ng pansin. So, suma total, itong naging pagkilos ni BP Sara Duterte, na parang siya mismo talagang kandidato, talagang ikinampanya niya eto na po, nagbunga na ang lahat. At base po sa aking pagmamonitor, ay nakarating na po sa lahat ng mga tao, maging sa abroad. Hindi lang po sa mga Pilipino, maging sa abroad, kasi ito sa CNN. Yan sa CNN, mga kababayan, ang nakalagay, Rodrigo Duterte wins Philippines mayoral election from ICC detention in The Hague. Yan headline ng CNN. Tapos sa BBC, ang nakalagay naman sa BBC News, the Philippines has voted. Now, Game of Thrones begins again. Yan, ang ganda pa ng picture. Litrato ni BP Sara, ngiting panalo. Tapos yung sa Straits Times, alam niyo naman siguro, i-check nyo na lang sa Singapore. Ito, talagang nakalagay sa kanilang headline. Ayan ito nakabandera si dating Pangulong Duterte, yung kanyang pagkapanalo bilang mayor o alkalde diyan po sa Davao City, kahit na po siya ay nakakulong. Work from Hague. Detained ex-Philippine leader Duterte wins mayor's race. Ayan So, kompleto. Yun lang na-share ko lang sa ating mga viewers na talagang hindi lang kasi sabihin, umaabot naman sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng Facebook, TikTok, Instagram o iba pang social media platforms. Pero ito yung mga respetado ng mga news organization, CNN, BBC, Straits Times, naibahagi ko lang na talagang alam ng lahat ng mga pati maging hindi lang mga Pilipino, mga dayuhan o hindi dayuhan, mga taga-ibang bansa na talagang alam na kung ano ang nangyari dito po sa Pilipinas. At sabihin natin na lamang at wagi ang mga kandidato, mayorya ng kandidato ni dating Pangulong Duterte at BP Sara Duterte. Sa mga bago lang sa ating channel,
o mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo rin po kalimutan na i-share at i-like para lagi ho kayong updated dito po sa ating mga komentaryo, mga pagbabalita at syempre paghimay sa mga mainit na issue, lalo na po sa larangan ng politika dito po sa ating bansa. Maraming salamat po. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.